Pag di ako pumasa, give up na ako. Ito ang mga binitiwan kong salita nung nag-aral pa lang ako ng N4. Hi, this is Reese. I'm always motivated and dedicated in whatever I do. I made this video to encourage every one of you who is on the same page as me. Sa buhay, may mga moments talaga na things don't go as planned. And that's okay. Minsan, hindi natin maiwasan na magduda sa sarili natin. Lalo na sobrang taas yung expectations mo, yung mga taong nakapaligid sa iyo has high expectations on you as well. At meron pa nga akong mga challenge ng mga people around me na kapag pumasa ako nito, dapat mag-take din kayo ng exam sa December ha. And nag-agree sila. So the pressure has been turned on para akong nasa ilalim ng Mariana's Trench. Kasi dito sa amin, na-mention ko din to sa mga previous vlogs ko na we are a lot of Filipinos here. We are like 43. And isa pa lang yung merong courage na nag-take ng exam last December. So pangalawa pa lang ako. I mean, dalawa kami ngayon, so tatlo na lahat. And it really takes courage to study, you know? Biruin mo, bumili na ako ng books last year pa lang. Nag-file ako ng application February pa lang. And then nag-start ako mag-study is May 2 to be exact. So I only have 2 months because yung exam was July 7. Na-cover ko naman lahat from vocabularies, grammar patterns, kanji, and also listening. Pero syempre dahil sa time pressure, hindi ko talaga ma-digest lahat. Kumbaga, pilit kong pinasok lahat, pero hindi talaga siya na-absorb. I'm just so grateful sa mga taong tumulong sa akin. Meron din akong personal sensei na so patient on me. He never gave up. He was always there. Nung nag-aaral ako, siya pa ngayon nagsasabi sa akin na huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi may mga times talaga na grabe, sobrang stress ako. Umiiyak ako sa kanya. And then sinabi ko, kapag hindi na talaga ako papasa nito, magi-give up na ako, ayoko nang mag-aral. Kasi alam ko sa sarili ko na madi-disappoint talaga ako. Ginawa ko talaga lahat ng makakaya ko within that short period of time. Pero meron pa rin akong life. Gumagala pa rin ako. I do TikTok and nagjo-join pa rin ako ng mga parties. Pero masasabi ko talagang lahat na talaga binigay ko na doon. Wala na talagang mapipiga. Nako-compromise yung sleeping habit ko, yung health ko. Kasi ayoko rin sabihin na I could have passed if I studied. Ayoko nang ganun. So August 26, madaling araw ko nakita yung result and isa na lang yung kulang para pumasa. Yes, masakit. Kasi nag-aral naman talaga ako. Pero natuto ako. Natutunan ko na ang GLPT ay hindi biro. You really need to take it seriously. Walang tsamba sa GLPT. Since madaling araw and Monday lumabas yung result, wala ka na talagang time to entertain your feelings. Pero with the help sa mga kind words, sa mga people around me, mga favorite people nga nakapaligid sa akin, it helps a lot. So yung nakikita nyo, that is the same day kung kailan lumabas yung result. Same day din ako nag-file ng application for December. Kasi 'di ba? Bakit ako magi-give up? Paano ko malalaman na hindi ako pumasa kung hindi ko sinubukan? Ayoko rin naman sabihin na I could have passed if I took the exam. Kasi napaka-coward nun. Sinimulan ko na to, ngayon pa ba ako magi-give up? Yes, failure may be familiar, but giving up? Nah. Kaya tuloy lang ang laban. Let's keep moving. Keep striving and never let a single failure define us. Ja, Takamatsu University, mata yoroshiku onegaishimasu. This time's when I want something more, as someone